Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Binabati ko kayong lahat ngayong umaga na ito na puno ng pag-asa, puno ng mga pagpapala at puno ng walang hanggang awa ng ating Panginoong Hesukristo. Napakasaya ng aking puso na muli tayong magkasama dito sa presensya ng Diyos, na handang magbukas ng ating mga puso, magbukas ng ating mga isipan, at magbukas ng ating buong pagkatao upang tanggapin ang kanyang mga mensahe para sa atin ngayong araw na ito. Salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong pagkakataon, bagong simula at bagong pag-asa sa bawat umaga na dumadating sa ating buhay. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil binuhay niya tayo ngayong umaga na ito. Hindi ito aksidente na tayo ay gising at humihinga pa. Hindi ito pagkakataon lamang na tayo ay nabigyan ng bagong araw. Ito ay deliberadong pagkilos ng ating mapagmahal na Diyos na nais na bigyan tayo ng higit pang mga oportunidad upang makapagserbisyo sa Kanya, upang makapagmahal sa ating pamilya, upang makapagtagumpay sa ating mga gawain, at upang maging instrumento ng Kanyang pagmamahal sa mundo. Bawat paghinga na ating ginagawa ngayong umaga ay patunay ng Kanyang kabutihan. Bawat tibok ng ating puso ay nagpapaalala sa atin na tayo ay minamahal ng Diyos ng walang kondisyon at walang hangganan. Ngayong umaga na ito, nais kong dalhin ang inyong atensyon sa isang napakahalagang paksa na makakaapekto sa bawat isa sa atin. Magsasalita tayo tungkol sa ating mga tahanan, ang mga pamilya na itinayo natin, at ang papel ng Diyos sa pagtatatag ng isang tahanan na matatag, masaya at puno ng pagmamahal. Maraming tao ngayon ang nagsusumikap na itayo ang kanilang mga tahanan gamit lamang ang kanilang sariling lakas, ang kanilang sariling karunungan at ang kanilang sariling kakayahan. Ngunit nakalimutan nila ang pinakamahalaga, ang susi sa tunay na tagumpay ng isang tahanan. At ang sikretong ito ay makikita natin sa Salmo Kapitulo 27. Pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa Salmos 27, talatang 1. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng mga manggagawa. Malibang ang Panginoon ang magbantay ng bayan, walang kabuluhan ang pagpupuyat ng bantay. Napakalaking katotohanan ang nakapaloob sa talatang ito, mga minamahal. Sinasabi sa atin ng Diyos na kahit gaano tayo kagsipag, kahit gaano tayo katiyaga, kahit gaano karaming oras ang ating inilalaan sa pagtayo ng ating mga tahanan, kung wala ang Diyos sa gitna, kung hindi siya ang pundasyon, kung hindi siya ang arkitekto, ang lahat ng ating pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi ito nangangahulugan na hindi tayo magsisikap, ngunit nangangahulugan ito na ang ating pagsisikap ay dapat na nakabatay sa Diyos, nakaugat sa Kanya, at nakadirekta para sa Kanyang kaluwalhatian. Kaya naman, hinihikayat ko kayong lahat na makiisa sa akin sa panalangin ito. Kung kayo ay mag-isa lang diyan sa inyong silid, sa inyong sala, o nasaan man kayo ngayong umagang ito, nais kong hilingin sa inyo na samahan ninyo ako sa buong puso. Ibuhos natin ang ating mga dalangin, ang ating mga panalangin at ang ating mga kahilingan sa harapan ng trono ng Diyos. Huwag tayong mahihiya na lumapit sa Kanya dahil siya ay ating mahabaging Ama na laging nakabukas ang Kanyang mga bisig para sa atin. Ilagay natin ang ating mga kamay sa ating dibdib, ipukit natin ang ating mga mata kung gusto natin, at magbukas tayo ng ating mga puso upang maramdaman ang presensya ng banal na Espiritu na sumasatin ngayong umaga na ito. Bago tayo tuluyang pumasok sa malalim na panalangin, nais kong sabihin sa inyo na ang panahong ito na ating inilalaan para sa Diyos ay magiging pinakapunong bendisyon na inyong matatanggap ngayong araw. Ang mga minutong ito na ating ibibigay sa Kanya ay magbubunga ng mga oras, mga araw at mga taon ng pagpapala sa ating buhay. Kaya magtiwala tayo, magpakumbaba tayo at hayaan nating ang Diyos ang magsalita sa ating mga puso habang tayo ay nananalangin.
Mahal naming Panginoong Hesukristo, Ama naming sa langit, Diyos na dakila at makapangyarihan, lumapit kami sa iyo ngayong umaga na ito na may pusong puno ng pasasalamat, puno ng papuri at puno ng pagkilala sa iyong kadakilaan. Ikaw ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nagbigay ng buhay sa lahat ng nilikha. Kami ay hindi karapat-dapat na tumayo sa iyong presensya, ngunit dahil sa dugo ng iyong anak na si Jesus, kami ay ginawa mong mga anak, mga tagapagmana ng iyong kaharian at mga kaibigan ng iyong puso. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang pag-ibig na ito na iyong ipinakikita sa amin araw-araw. Ngayong umaga na ito, Panginoon, nagpapasalamat kami sa iyo dahil binuhay mo kami. Marami sa ating mga kaibigan, mga kakilala at mga mahal sa buhay ang hindi na nakasama natin ngayong araw na ito dahil tinawag mo na sila sa iyong presensya. Ngunit kami, Panginoon, binigyan mo pa ng bagong pagkakataon. Binigyan mo kami ng bagong simula upang magtama ng aming mga pagkakamali, upang mapabuti ang aming mga relasyon, upang maglingkod sa iyo ng may buong katapatan. Salamat po dahil hindi mo kami binitiwan kahit maraming beses kaming nagkasala at lumayo sa iyo. Salamat po dahil ang iyong awa ay bago bawat umaga tulad ng sinasabi sa amin sa Lamentasyon 3:22 hanggang 23. Ang mga pagmamahal ng Panginoon ay hindi nauubos, sapagkat ang kanyang mga habag ay hindi napaparam. Bagong-bago nga sa tuwing umaga, dakila ang iyong pagtatapat. Panginoon, kinikilala namin na ikaw ay nandito sa gitna namin ngayong umaga na ito. Ang iyong banal na espiritu ay sumasa amin, gumagabay sa amin at nangunguna sa amin tungo sa katotohanan. Sinasabi mo sa amin sa Mateo 28:200, sapagkat saan magkatipon ang 2 o 3 sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Panginoon, marami kami ngayong nagsama-sama sa panalangin ito at naniniwala kami na ikaw ay kasama namin, nakikinig sa bawat salita, nakikita ang bawat luha at nauunawaan ang bawat daing ng aming mga puso. Salamat po sa iyong presensya na nagbibigay sa amin ng lakas, pag-asa at kapayapaan. Ang tema natin ngayong umaga, mahal na Panginoon, ay tungkol sa pagtayo ng aming mga tahanan ayon sa iyong kalooban. Alam namin, Panginoon, na ang tahanan ay hindi lamang isang pisikal na gusali na may mga dingding, bubong at pinto. Ang tahanan ay isang espiritual na santuwaryo kung saan nararapat na ikaw ang hari, kung saan nararapat na ang iyong salita ang namamahala, at kung saan nararapat na ang iyong pag-ibig ang nagbubuklod sa bawat miyembro. Maraming tahanan ngayon, Panginoon, ang nasisirang hindi dahil sa kakulangan ng material na bagay, ngunit dahil sa kakulangan ng iyong presensya. Maraming pamilya ang nahihiwalay, hindi dahil sa kakulangan ng pagmamahal, ngunit dahil ang pagmamahal na iyon ay hindi nakaugat sa iyo. Kaya ngayong umaga, Panginoon, bumalik kami sa iyong salita sa Salmo Kapitulo 27. Sinasabi mo doon, malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagpapagal ng mga manggagawa. Panginoon, marami sa amin ang nagpapagod araw-araw upang tustusan ang aming mga pamilya. Gumagawa kami ng husto upang mabigyan ng magandang bahay, pagkain, damit at edukasyon ng aming mga anak. Ngunit ngayong umaga, ginugunita mo kami na ang lahat ng pagsisikap na ito ay magiging walang saysay kung wala ka sa gitna. Hindi mo sinasabing huwag kaming magsikap, ngunit sinasabi mo na ang aming pagsisikap ay dapat na may ikaw bilang pundasyon. Panginoon, kinakalala namin ang aming kahinaan bilang mga tao. Kami ay limitado sa kakayahan, limitado sa karunungan at limitado sa lakas. Maraming pagkakataon na akala namin ay alam na namin ang tamang landas, ngunit sa huli ay nalaman naming nagkamali kami. Maraming beses na umasa kami sa aming sariling pag-iisip, sa aming sariling plano, at sa aming sariling estratehiya, ngunit lahat ay nabigo.
Natututo kami ngayong umaga, Panginoon, na ang tunay na karunungan ay nanggagaling lamang sa iyo. Ang Kawikaan 3:5 nagsasabi, tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang magsalig sa iyong sariling unawa. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kaniyang itutuwid ang iyong mga landas. Ngayong umaga, Panginoon, inihahain namin sa iyo ang bawat tahanan na kinakatawan ng mga taong nakikinig ngayon. Ang mga tahanan na masaya, ang mga tahanan na may problema, ang mga tahanan na nahahati, ang mga tahanan na naghahanap ng direksyon. Hinihiling namin sa iyo, Panginoon, na ikaw ang maging arkitekto ng bawat tahanan na ito. Itayo mo mula sa simula, mula sa pundasyon, ang mga tahanang ito ayon sa iyong perpektong plano. Kung may mga bahagi na mali na ang pagkakatayo, Panginoon, kami ay handang pag-ibayuhin mo, wasakin ang mga maling pundasyon at itayo muli ang tama ayon sa iyong disenyo. Panginoon, alam naming maraming mga asawang nag-aaway ngayong umaga. May mga mag-asawa na ilang araw, ilang linggo o ilang buwan nang hindi nag-uusap ng maayos dahil sa mga hindi pagkakaunawaan. May mga tahanan na puno ng sigawan, ng pagtataasan ng tinig, ng mga salitang nakakasakit. Panginoon, kami ay nananalangin para sa bawat tahanan na ito ngayong umaga. Ibalik mo, Panginoon, ang pagmamahal na dati nilang nararamdaman para sa isa't isa. Alalahanin mo sila, Panginoon, sa araw na sila ay nagkasal, sa mga pangakong kanilang sinabi sa isa't isa sa harap mo at sa harap ng mga tao. Alalahanin mo sila sa mga panahon na masaya pa sila, na walang sawa sa pag-uusap, sa pagtawanan at sa pagdamayan. Panginoon, kung may pagmamataas sa puso ng sino man sa mag-asawa, alisin mo ito ngayon. Kung may galit, pahupain mo. Kung may sama ng loob, patibayin mo ang kanilang mga puso upang magpatawad. Turuan mo silang magpatawad tulad ng pagpapatawad mo sa amin. Ang Efeso 4:22 nagsasabi, maging mabait kayo sa isa't isa na may maawain na puso na nagpapatawaran sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo kay Kristo. Panginoon, naway matutunan ng bawat mag-asawa na magpatawad ng mabilis, magmahal ng walang kondisyon at magtiwala ng buong puso. Nanalangin din kami, Panginoon, para sa mga magulang at sa mga anak. Maraming magulang ngayong araw na nahihirapang pahalagahan ng kanilang mga anak. Maraming mga bata at kabataan na lumalaki na walang respeto sa kanilang mga magulang, walang pakundangan at walang pagkilala sa sakripisyo ng mga nagpalaki sa kanila. Panginoon, gawing malambot ang mga puso ng mga kabataang ito. Buksan ang kanilang mga mata upang makita kung gaano kalaki ang sakripisyo ng kanilang mga magulang. Tulad ng sinasabi sa Exodo 20:12, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Sa kabilang banda, Panginoon, may mga magulang din na napapabaya ang kanilang mga anak dahil sa sobrang abala sa trabaho, sa negosyo o sa ibang mga bagay. May mga ama na halos hindi na nakikita ang kanilang mga anak dahil umaga pa ay aalis na at hating gabi na bago umuwi. May mga ina na mas maraming oras sa social media kaysa sa pakikipag-usap sa kanilang mga anak. Panginoon, gisingin ang mga magulang na ito sa kanilang responsibilidad. Ipaalala mo sa kanila na ang pinakamahalagang inheritance na kanilang maiiwan sa kanilang mga anak ay hindi yaman, hindi bahay, hindi lupa, kundi ang foundation ng pananampalataya, ng karakter at ng pagmamahal sa iyo. Panginoon, para sa mga tahanan na walang anak pa, na matagal nang naghihintay, na paulit-ulit nang nananalangin, kami ay sumasampa rin ng dalangin para sa kanila ngayong umaga. Ang ilang mga pares ay nagugulumihanan na, nahihirapang maintindihan kung bakit hindi pa sila binibigyan ng anak. Panginoon, alam mo ang perfect timing para sa bawat bagay.
Kung ang iyong plano ay bigyan sila ng mga anak sa tamang panahon, Panginoon, gawin mo ito ayon sa iyong kalooban. Ngunit kung ang iyong plano para sa kanila ay iba, tulungan mo silang tanggapin ito ng buong puso at maglingkod sa iyo sa paraan na iyong itinakda para sa kanila. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay nananalangin para sa kalusugan ng bawat miyembro ng aming mga pamilya. Alam namin na ang katawan na ito ay templo ng banal na espiritu tulad ng sinasabi sa una sa mga taga-Korinto 6:19. Hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng banal na espiritu na nasa loob ninyo, na natanggap ninyo mula sa Diyos at hindi ninyo pag-aari ang inyong sarili? Kaya Panginoon, hinihiling namin sa iyo ang kalusugan at lakas para sa aming mga katawan. Para sa mga may sakit ngayong umaga, para sa mga may chronic illness, para sa mga nasa hospital, para sa mga may cancer, diabetes, high blood pressure, sakit sa puso at anumang uri ng karamdaman, Panginoon, kami ay nagtataas ng panalangin ng pagpapagaling. Ikaw, Panginoon, ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Ipinakita mo ito paulit-ulit sa Biblia. Ikaw ay nagpagaling sa bulag, sa pilay, sa ketong, sa may sakit na dugong daloy, at maging sa mga patay ay binuhay mo. Ang kapangyarihan mong ito ay hindi nagbago, Panginoon. Ikaw ay pareho kahapon, ngayon, at magpakailanman. Kaya naman ngayong umaga, hinihiling namin sa iyo na ibuhos mo ang iyong healing power sa bawat may sakit. Hipuin mo sila, Panginoon, sa mga bahaging may sakit ng kanilang katawan. Palitan mo ang mga nasira nilang cells ng bagong malulusog na cells. Gawing normal ang kanilang blood pressure, blood sugar, at lahat ng kanilang vital signs. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mental health ng aming mga pamilya. Maraming tao ngayon ang nagsuffering sa depression, anxiety, at iba pang mental health issues. Ang mundo ngayon ay puno ng pressures, puno ng stress, at puno ng mga bagay na nakakapagpabigat ng loob. Maraming tao ang nahihirapang makakuha ng tulog sa gabi dahil sa overthinking. Maraming tao ang natatakot sa kinabukasan dahil sa uncertainty. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Ang Juan 15:27 ay nagsasabi, "Kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang sarili kong kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng pagbibigay ng sanlibutan ang pagbibigay ko sa inyo. Huwag magambala ang inyong puso at huwag matakot." Panginoon, para sa mga nag-iisang magulang, sa mga single mothers at single fathers na mag-isa lang ang bumubuhat ng responsibilidad ng pag-aalaga sa mga anak, kami ay espesyal na nananalangin ngayong umaga. Alam namin na hindi madali ang kanilang sitwasyon. Madalas, sila ay pagod na, halos wala ng lakas pang magtrabaho, mag-alaga ng anak, magluto, maglinis, at gawin ang lahat ng kailangan sa tahanan. Panginoon, bigyan mo sila ng supernatural strength. Bigyan mo sila ng wisdom kung paano balansehin ang lahat. Ipakita mo sa kanila na kahit sila ay mag-isa, hindi sila nag-iisa dahil ikaw ay kasama nila. Ang Deuteronomio 31:8 ay nagsasabi, "Ang Panginoon na siyang nangunguna sa iyo ay sasa iyo. Hindi kanya bibiguin ni hindi ka pababayaan. Huwag kang matakot ni manglupaypay." Nanalangin din kami, Panginoon, para sa mga taong nag-suffering ngayon dahil sa spiritual bondage. May mga tao na stuck sa addiction sa alak, sa drugs, sa pornography, sa gambling, at sa iba pang masasamang bisyo. Ang mga taong ito, Panginoon, ay gustong tumigil, pero hindi nila magawa dahil ang enemy ay may hawak sa kanila. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay umaasa sa iyong kapangyarihan na magpalaya. Ang Juan 8:36 ay nagsasabi, "Kaya kung kayo ay palayain ng anak, tunay ngang malaya kayo." Panginoon, palayain ang bawat taong nakakulong sa addiction. Putulin ang bawat kadena na bumabalat kayo sa kanila. Bigyan sila ng lakas na tanggihan ang temptation
at magdesisyon na sumunod sa iyo. Para sa mga tahanan na may financial difficulties ngayong umaga, para sa mga pamilyang hindi alam kung saan kukuha ng pambayad ng bills, ng renta, ng tuition ng mga anak, Panginoon, kami ay umaasa sa iyong provision. Ikaw ay Jehovah Jireh, ang Diyos na nagpo-provision. Ipinakita mo ito kay Abraham sa bundok ng Moria nang magbigay ka ng tupa bilang kapalit sa kanyang anak na si Isaac. Ipinakita mo ito sa mga Israelita sa ilang nang magpaulan ka ng manna mula sa langit. Ipinakita mo ito kay Elias nang pakainin ka sa kanya ng mga uwak sa tabi ng batis. Panginoon, kung paano ka nagbigay noon, maniwala kami na magbibigay ka rin ngayon. Ngunit Panginoon, hindi lang kami humihingi ng pera. Ang hinihingi namin sa iyo ay ang wisdom kung paano pamahalaan ng mabuti ang aming finances. Maraming tao ang may sapat na kita pero nasasayang dahil sa walang financial discipline. Maraming tao ang nagkakautang dahil sa impulsive buying, sa pagbili ng mga bagay na hindi naman kailangan. Panginoon, turuan mo kami ng stewardship. Ipaalala mo sa amin na lahat ng mayroon kami ay galing sa iyo at dapat naming pamahalaan ng mabuti. Ang Lucas 15:10 ay nagsasabi, ang tapat sa napakaliit ay tapat din sa malaki, at ang di tapat sa napakaliit ay di tapat din sa malaki. Panginoon, kami ay nananalangin din para sa mga trabaho ng mga miyembro ng aming mga pamilya. Para sa mga may trabaho, Panginoon, kami ay nagpapasalamat. Pangalagaan mo sila sa kanilang workplace. Protektahan mo sila sa mga accidents, sa mga masasamang tao, at sa lahat ng uri ng kapahamakan. Bigyan mo sila ng favor sa mga mata ng kanilang mga boss at mga katrabaho. Pagpalain ang gawa ng kanilang mga kamay upang sila ay umunlad sa kanilang career. Para sa mga walang trabaho ngayong umaga, para sa mga naghahanap ng employment, para sa mga fresh graduates na gustong makahanap ng first job, Panginoon, kami ay umaasa sa iyong tulong. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad para sa kanila. Dalhin mo sila sa tamang kumpanya, sa tamang posisyon, at sa tamang timing. Bigyan mo sila ng confidence sa kanilang interviews. Gawing impressive ang kanilang resumes at portfolios. At higit sa lahat, Panginoon, ipakita mo sa kanila na ang tunay na fulfillment sa trabaho ay hindi nakadepende sa sahod o sa posisyon, kundi sa paggawa ng iyong kalooban at paglilingkod sa iba. Ngayong umaga, Panginoon, kami ay nananalangin din para sa ating bansa. Ang Pilipinas ay dumaraan sa maraming challenges ngayong panahon. May mga issues sa politika, sa ekonomiya, sa peace and order, at sa marami pang aspeto ng lipunan. Panginoon, kami ay umaasa sa iyong intervention. Ang una kay Timoteo 2:1-2 ay nagsasabi, kaya't ipinapanalangin ko, bago ang lahat, na isagawa ang mga panalangin, mga pagsusumamo, mga pagtatanong, at pagpapasalamat para sa lahat ng tao, para sa mga hari, at para sa lahat ng mga nasa kapangyarihan, upang makapamuhay tayo ng payapa at tahimik na buhay sa lahat ng kabanalan at karespeto-respeto. Panginoon, nanalangin kami para sa ating mga leaders, sa ating Pangulo, sa mga senators, sa mga congressmen, sa mga mayors, governors, at lahat ng nasa posisyon ng autoridad. Bigyan mo sila ng karunungan na mamahala ng tama. Alisin mo sa kanilang puso ang sakim, ang pagmamalaki, at ang self-interest. Lagyan mo sila ng concern para sa mahihirap, para sa marginalized, at para sa mga taong walang boses sa lipunan. Panginoon, kung may mga corrupt officials, ilantad mo sila at parusahan ayon sa batas. Kung may mga matuwid, protektahan mo at palakasin. Nanalangin din kami para sa ating mga kapulisan at sundalo na nag-aalaga sa ating seguridad. Protektahan mo sila, Panginoon, sa kanilang mga misyon. Bigyan mo sila ng lakas at tapang na harapin ang mga kriminal at mga terorista. Pagpalain ang kanilang mga pamilya na nag-aalala para sa kanila.
At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo sila na gamitin ang kanilang autoridad at kapangyarihan para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan. Panginoon, nanalangin kami para sa ating mga paaralan, para sa ating education system. Maraming mga bata ngayon ang hindi makapag-aral dahil sa kahirapan. Maraming mga estudyante ang napipilitang magtrabaho para lang makapagtapos. Panginoon, gawing accessible ang edukasyon para sa lahat. Pagpalain ng mga teachers na tapat sa kanilang vocations. Bigyan sila ng creative ways kung paano mas effective na magturo. At para sa mga estudyante, bigyan mo sila ng diligence at determination na mag-aral ng mabuti upang makatulong sila sa ikauunlad ng ating bansa balang araw. Nanalangin kami, Panginoon, para sa ating mga simbahan. Sa lahat ng denominasyon, sa lahat ng Christian groups, Panginoon, naway maging united kami sa essential truths ng pananampalataya. Kahit may mga pagkakaiba kami sa non-essentials, naway magkaisa kami sa pagmamahal sa iyo at sa pagmamahal sa isa't isa. Ang Juan 17:21 ay nagsasabi ng panalangin mong, upang silang lahat ay maging isa, gaya ng ikaw, Ama, ay nasa akin at ako'y nasa iyo, na sila naman ay mapasa atin upang sampalatayanan ng sanlibutan na ako'y iyong sinugo. Panginoon, para sa mga pastors, sa mga ministers, sa mga church workers, bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy sa ministry. Maraming leaders ngayon sa church ang burned out, discouraged at napapagod na dahil sa criticism, sa politics sa church at sa weight ng responsibility. Panginoon, palakasin mo sila. Paalalahanan mo sila na ang kanilang reward ay hindi galing sa tao, kundi galing sa iyo. Protektahan mo sila laban sa temptations ng devil. Panatilihin mo silang humble at faithful. Nanalangin din kami para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Maraming tao pa rin ang nag-walking sa kadiliman, na walang pag-asa, na walang purpose sa buhay dahil wala pa silang personal relationship sa iyo. Panginoon, bigyan mo kami ng boldness na mag-share ng gospel sa kanila. Gamitin mo kami bilang instruments para dalhin sila sa kaalaman ng katotohanan. Buksan mo ang kanilang mga puso na tanggapin ang mensahe ng salvation. Ang Roma 10:9 ay nagsasabi, sapagkat kung iyong ipahahayag ng iyong bibig si Jesus bilang Panginoon at sasampalatayanan mo sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Panginoon, espesyal naming inihahain sa iyo ngayong umaga ang lahat ng mga taong nanonood at nakikinig sa panalangin ito. Mga kapatid na nag-set ng alarm ng maaga upang manalangin, mga taong nag-take ng time sa kanilang busy schedules para ibigay ang mga minutong ito sa iyo. Panginoon, pagpalain sila ng husto. Bigyan mo sila ng double portion ng mga blessings na kanilang hinihintay. Sagutin ang mga tahimik na panalangin ng kanilang mga puso na hindi man nila nasasabi sa harap ng iba. Ngayong umaga, Panginoon, bumalik kami sa aming pangunahing tema tungkol sa pagtayo ng tahanan. Nais naming ipahayag sa iyo ngayong umaga ang aming commitment na gagawin ka naming pundasyon ng aming mga tahanan. Hindi kami magtitiwala sa aming sariling lakas, sa aming sariling karunungan, o sa aming sariling mga plano. Magtitiwala kami sa iyo buong buo. Susundin namin ang iyong mga utos. Babasahin namin ang iyong salita at isasabuhay. Magsisimba kami bilang pamilya. Manalangin kami ng sama-sama at lahat ng aming mga desisyon mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki ay idadaan namin sa prayer at consultation sa iyo. Panginoon, kami ay gumagawa ngayong umaga ng mga prophetic declarations batay sa iyong salita. Idinedeclare namin na ang aming mga tahanan ay bubuo sa solid rock na si Kristo. Idinedeclare namin na kahit dumating ang mga unos ng buhay, kahit dumating ang mga trials at challenges, ang aming mga tahanan ay hindi mawawasak dahil ang pundasyon ay matatag. Tulad ng sinasabi sa Mateo 7:25,
At bumuhos ang ulan, at nagdatingan ang mga baha, at nagsihampas ang mga hanging, at dinambala ng bahay, at hindi nabuwal, sapagkat nasalig sa ibabaw ng bato. Idinedeclare namin ngayong umaga na ang aming mga mag-asawa ay magiging united ng perpekto sa iyo. Ang dalawa ay magiging isa, hindi lamang sa laman, kundi sa espiritu at sa layunin. Idinedeclare namin na ang pagmamahal sa pagitan ng mag-asawa ay lalago at lalim sa paglipas ng panahon. Idinedeclare namin batay sa Efeso 5:25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay niya ang kaniyang sarili para dito. Idinedeclare namin na ang aming mga anak ay lalaki sa takot at aral ng Panginoon. Sila ay magiging mga taong may karakter, may integrity, at may tunay na pananampalataya. Idinedeclare namin batay sa Kawikaan 22:6, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Idinedeclare namin na ang aming mga anak ay hindi maliligaw sa mundo, kundi manatiling faithful sa iyo. Idinedeclare namin ngayong umaga na ang aming mga tahanan ay magiging source ng liwanag sa aming mga komunidad. Ang aming mga kapitbahay ay makikita ang difference na ginagawa ng Diyos sa aming mga buhay. Sila ay magiging curious kung bakit kami ay masaya kahit may problems, kung bakit kami ay may peace kahit may challenges. At sa curiosity na iyan, magkakaroon kami ng opportunity na mag-share ng gospel at dalhin sila sa kaalaman ng Diyos. Idinedeclare namin batay sa Isaias 54:13, at lahat ng iyong mga anak ay tuturuan ng Panginoon at dakilang kapayapaan ng iyong mga anak. Idinedeclare namin na ang peace ng Diyos ay mamumuno sa aming mga tahanan. Hindi kami mabubuhay sa constant na away, tension at stress. Mabubuhay kami sa harmony, understanding at mutual respect. Idinedeclare namin na walang weapon na formed against our homes ay magpro-prosper. Walang panira, walang homewrecker, walang third party, walang kabit, walang addiction, walang sakit, at walang anumang scheme ng enemy ang magtatagumpay laban sa aming mga tahanan. Batay sa Isaias 54:11, walang almas na lilitain laban sa iyo na magtatagumpay, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa kahatulan ay iyong paparusahan. Ito ang mana ng mga lingkod ng Panginoon, at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Idinedeclare namin na ang aming mga tahanan ay puno ng blessings at prosperity. Hindi lamang financial prosperity, kundi ang prosperity na sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay, spiritual prosperity, emotional prosperity, relational prosperity, at physical prosperity. Batay sa 3 Juan 2, minamahal, idinadalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng mga bagay at magpakabuti gaya ng ikagiginhawa ng iyong kaluluwa. Idinedeclare namin ngayong umaga na ang aming mga tahanan ay magiging houses of prayer. Hindi lang pag-pray kami sa simbahan o sa Bible study, kundi mag-pray din kami sa aming mga bahay. Magsisimula ang aming umaga sa prayer, magtatapos ang aming gabi sa prayer, at bago kumain ay mag-pray kami. Gagawin naming natural at normal ang prayer sa aming tahanan upang matuto rin ang aming mga anak na maging prayerful. Idinedeclare namin na ang Biblia ay maging central sa aming mga tahanan. Hindi lang ito magiging decoration sa shelf, kundi talagang babasahin at pag-aaralan. Mag-family devotions kami, mag-Bible study kami, at ang mga turo sa Biblia ay isa sa buhay namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Batay sa Josue 1:8, ang aklat na ito ng kautusan ay hindi hihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong bubulay-bulayan sa gabi at sa araw, upang iyong ganapin ang pagsunod sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat sa gayon mo palalaging papalarin ang iyong lakad at ikaw ay magtatagumpay. Idinedeclare namin na ang aming pamilya
ay magiging generous. Hindi kami magiging sakim o kuripot. Magtiting kami ng faithful. Mag-o-offering kami na may masayang puso. Tutulungan namin ang mga nangangailangan. Sasashare namin ang aming blessings dahil alam namin na ang Diyos ay nagmamahal sa masayang nagbibigay. At kung ano ang aming itatanim ay yun din ang aming aanihin. Idinedeclare namin batay sa Malakias 3:10. Dalhan ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala na wala ng sapat na silid upang tanggapin. Panginoon, sa pagtatapos ng panalangin ito, kami ay lubhang nagpapasalamat. Salamat sa opportunity na manalangin. Salamat sa assurance na ikaw ay nakikinig. Salamat sa promise na ikaw ay tumatugon. Hindi kami nananalangin sa ere, Panginoon. Alam namin na may Diyos na tunay na may pakialam sa amin, na nakaka-relate sa aming mga pinagdadaanan, at na may power na gawing totoo ang kanyang mga pangako. Ngayong alis na kami sa prayer room na ito at haharap sa mundo, kami ay humihingi ng iyong guidance. Samahan mo kami sa bawat hakbang na aming gagawin ngayong araw. Kung kami ay papasok sa trabaho, sa paaralan, sa negosyo, o kung saan man kami pupunta, naway laging ikaw ang kasama namin. Bigyan mo kami ng wisdom sa bawat desisyon na aming gagawin. Bigyan mo kami ng strength para harapin ang challenges. Bigyan mo kami ng grace para pakitunguhan ng maayos ang mga taong makakasalamuha namin. Konsagrahin namin sa iyo ngayong umaga ang aming mga oras. Ang oras na aming gagamitin sa trabaho, sa pag-aaral, sa pakikipag-usap sa ibang tao, sa paglalakbay, sa pagkain at kahit sa pahinga. Lahat ng oras na ito, Panginoon, ay aming ginagawang banal para sa iyo. Ang una sa mga taga-Korinto 10:31 ay nagsasabi, kaya't maging sa pagkain o pag-inom ninyo o anumang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Konsagrahin namin sa iyo ang aming mga salita. Naway ang mga salitang lalabas sa aming bibig ngayong araw ay maging blessing sa iba at hindi curse. Naway ang aming mga salita ay magbigay ng encouragement sa mga discouraged, hope sa mga hopeless, at love sa mga unloved. Bigyan mo kami ng self-control na hindi magsalita ng masama tungkol sa iba. Bigyan mo kami ng wisdom na magsalita ng tamang salita sa tamang oras. Konsagrahin namin sa iyo ang aming mga gawa. Naway lahat ng aming ginagawa ngayong araw ay refleksyon ng aming pananampalataya sa iyo. Kung kami ay mag-work, naway mag-work kami ng mabuti bilang unto the Lord. Kung kami ay mag-serve, naway mag-serve kami ng buong puso. Kung kami ay mag-alaga, naway mag-alaga kami na para bang si Jesus mismo ang aming inaalagaan. Ang Kolosas 3:23 ay nagsasabi, anumang inyong gawin, gawin ninyo ng buong puso na parang para sa Panginoon at hindi para sa tao. Panginoon, habang lumilipas ang araw na ito, huwag mo kaming pakawalan. Kapag kami ay natutukso, bigyan mo kami ng lakas na lumayo sa temptation. Kapag kami ay frustrated, alalahanin mo kami na ikaw ay may control sa lahat. Kapag kami ay nasasaktan ng iba, turuan mo kaming magpatawad. Kapag kami ay nag-succeed, paalalahanan mo kami na maging humble at magpasalamat. Naway sa bawat oras ng araw na ito, kami ay conscious sa iyong presensya at guidance. Ngayong hapon kapag kami ay kakain, salamat sa pagkaing ilalaan mo sa aming mesa. Salamat sa kamay na nagluto, sa taong kumita para mabili, at sa lahat ng involved sa pagdating ng pagkain sa aming plato. Paalahanan mo kami na maraming tao ang walang makain, kaya naway maging grateful kami at hindi mag-complain. Ngayong gabi, kapag kami ay uuwi sa aming mga tahanan, naway maiuwi namin ang good news at hindi bad vibes. Naway maging masayang reunion ang aming pamilya. Naway may kwentuhan, tawanan at quality time sa isa't isa.
Huwag mo kaming payagan na maging sobrang busy to the point na napapabayaan na namin ang aming mga mahal sa buhay. Bago kami matulog ngayong gabi, Panginoon, paalahanan mo kaming mag-thank you sa iyo muli para sa araw na nakalipas. Paalahanan mo kaming mag-sorry para sa mga kasalanang nagawa namin ngayong araw. At paalahanan mo kaming mag-pray para sa kinabukasan, na kahit hindi namin alam ang mangyayari, may assurance kami na ikaw ay magugide at magpro-provide. Panginoon, kami ay umaasa sa continuation ng iyong grace sa aming buhay. Ang grace na yan ay hindi lamang para ngayong araw, kundi para sa bukas, sa sunod na araw at sa lahat ng araw ng aming buhay. Salamat dahil ang iyong mercies ay bagong-bago bawat umaga. Salamat dahil ang iyong faithfulness ay walang katapusan. Salamat dahil kahit kami ay sumusuway minsan, ikaw ay faithful pa rin. Ngayong umaga kami ay nagre-renew ng aming commitment sa iyo. Nangangako kaming gagawin ang aming best na mabuhay ayon sa iyong kalooban. Hindi ito perfect na buhay na aming ipopromise dahil alam naming kami ay tao lang at may kahinaan. Pero nangangako kami na kahit bumagsak kami, babangon kami at magpapatuloy. Nangangako kami na kahit magtaksil kami minsan, babalik kami at hihiling ng patawad. Nangangako kami na kahit mahirap, magpatuloy kami sa faith. Panginoon, salamat sa blessing na ito ng prayer. Salamat sa privilege na makapagsalita sa iyo. Salamat sa assurance na may Diyos kaming Father na always available, always listening, at always caring. Salamat dahil hindi kami orphan sa mundong ito. May ama kami, may protector kami, may provider kami, may healer kami, may deliverer kami, at ang lahat ng yan ay ikaw. Sa ngalan ng iyong minamahal na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, kami ay nagpapasalamat. Siya ang aming mediator, ang bridge sa pagitan natin at ng Ama. Dahil sa kanyang sakripisyo sa krus, kami ay nabigyan ng access sa iyo. Dahil sa kanyang dugo, kami ay nalinis at ginawang acceptable sa iyong paningin. Salamat kay Jesus, ang aming Savior at Lord. Salamat din sa banal na Espiritu na nanahan sa aming mga puso, na gumagabay sa amin sa katotohanan, na nagko-comfort sa amin sa gitna ng challenges, at na nag-empower sa amin para mabuhay ang buhay Kristiyano. Salamat sa Holy Trinity, Ama, Anak at Espiritu Santo na aming pinaglilingkuran at pinagpapasalamatan. At ngayon sa mga kapatid na nakiisa sa panalangin ito, gusto kong himukin kayong mag-share ng inyong testimonies sa comment section. Kung ano man ang inyong pinagdadaanan ngayong araw na ito, i-type ninyo sa comment. Kung anong prayer request ang meron kayo, i-share ninyo. Magsasama-sama tayong manalangin para sa isa't isa. Yan ang beauty ng community of believers. Hindi tayo nag-iisa. Tayong lahat ay family sa Panginoon. Kung hindi ka pa subscribed sa channel na ito, I encourage you na mag-subscribe ngayon. Pindutin ang subscribe button at i-turn on ang notification bell para sa bawat bagong panalangin na aming i-upload. Ikaw ay mano-notify. Marami pang prayers na i-share namin na siguradong makakatulong sa inyong spiritual journey. Huwag kayong mag-atubiling mag-share din ng videos na ito sa inyong mga kaibigan, kamag-anak at social media para mas maraming tao ang makabenefit. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Naway ang kanyang mukha ay sumilay sa inyo. Naway ang kanyang peace ay mamuno sa inyong mga puso. At naway ang lahat ng inyong ginagawa ay magtagumpay dahil ang Diyos ay kasama ninyo. Mahal ko kayong lahat at mas higit pa doon, mahal na mahal kayo ng Diyos. Hanggang sa muli, magpakabuti kayo, mag-ingat lagi at laging tandaan na ang Diyos ay mabuti. Amen at amen.